serye ng mga video ni Senadora Amy Marcos po. Humingi po siya ng tawad sa kanyang yumaong amang si Marcos Sr. at sinabi niya, napabayaan ko si Bongbong. Narito yung ilan sa kanyang mga sinabi sa kanyang video na may caption na, "Dad, patawad, hindi ko talaga kinaya." Sabi niya rito, quote and quote, "Parating binibilin si Bongbong, bantayan mo yung kapatid mo, parating sinasabing ganun. Hindi ko nabantayan eh." Quote and quote, "Kaya dad, sinubukan ko talaga, pinagpilitan ko, nayayamot na nga sa akin si Bongbong, alam ko naman, pero hindi ko talaga kinaya." Meron pa siyang sinabi, "Hindi na kami nagkausap ng matagal at hindi ko nababantayan, kaya nagkulang na ako." Ang sabi pa rito, quote and quote, "Ngayon iniisip ko na ang dapat ihingi ko ng tawad sa tatay ko, ihingi ko ng tawad na hindi ko nagampanan yung utos niya, yung habilin niya." Ano po ang basa niyo po rito, Prof? Well, ako masyadong personal yun eh. Parang yan yung nagsalita siya tungkol sa paggamit ng droga. Sa tingin ko malalim ang pinaghuhugutan ng mga pananalita ni Senator Marcos. At parang nagbibigay rin ng hudyat sa kapatid niya na kahit hindi sila magkasama, parang nagkoko na ayusin mo naman. I mean, parang siguro kahit a shout in the dark yung ginawa niya, gusto niyang maparating sa kanyang kapatid. Malungkot yung nangyayari dyan sa dalawang magkapatid kasi nakikita mo sa karir ni Senator Marcos, siya talaga ang sumusunod kay BBM at sa bawat pagsunod niya, inaayos niya at inilalagay niya sa tama yung naiwan ng kanyang kapatid. So, ayokong maghanap pa ng malalim na kahulugan kasi nasa sa kanilang magkapatid yan. Pero nung ginawa niyang public yung statement niyan, siguro kailangan rin niyang i-explain sa taong bayan kung bakit gano'n. Dahil totoo naman, kahit doon sa mga nakasulat na dokumento ng tatay niya, meron talagang sinasabi sa kanya na take care of your brother. So yun ang rhetorical nilang dalawang magkapatid at pustahan tayo, sasagot na naman si Yusek Claire na pabalang. Napakagaling mo talaga, ma'am. Narito yung ini-wrap up ko lang yung naging tugon naman ng palasyo dito. Tumugon ito sa naging payag ng Senadora Amy Marcos. Sabi dito ng Palace Press Officer, hindi nagmumura o nagbabanta ang Pangulo at nananatiling tapat sa kanyang asawa, si First Lady Liza Araneta Marcos. Iginit din ng opisyal na hindi sinisira ng Pangulo ang imahe ng kanyang mga kapatid at alam niya ang nangyayari sa paligid. Tinukoy din ni Castro ang tanong kung sino ang dapat binantayan bilang paglilinaw sa umunay hidwaan ng pamilya Marcos. Parang baliktad pa rin. Alam mo, Admar, dapat hindi siya dapat pumapagitna dyan. Nasa sa kanilang magkapatid dyan. At kung babasahin mo, napakli, pero may sipa rin. May sipa kay Senadora, may sipa sa previous administration. Yung framing ni Yusek Castro from the very start is very negative. Yan pinapayagan ng administrasyon, makikita mo anong uri ng leadership meron sila. Opo. Dito naman po tayo sa isang video, ma'am, na umamin siya, si Senadora Amy, na pinahamak niya ang pangalawang Pangulo. Sabi niya rito, quote and quote, "Hihingi rin sana ako ng tawad sa mga Duterte, higit sa lahat, sa VP natin kay Inday Sara. Ipinahamak ko siya eh. Talagang naiisip kong guilty ako. Sana nanahimik siya. Sana nasa Davao yun. Mayor siya." Ito po, yes, Prof, naririnig niyo po ako? Oo. Basahin ko lang po, meron pang isang video siya. Ang sinabi niya man dito, umamin siya na pinahamak niya si VP Sara Duterte. At ang sabi niya, quote and quote, "Hihingi rin sana ako ng tawad sa mga Duterte, higit sa lahat sa VP natin kay Inday Sara, ipinahamak ko siya. Talagang naiisip ko, guilty ako, sana nanahimik siya, nasa Davao yun, mayor siya, walang kalaban-laban, walang hassle, walang gulo, si Tatay Digong andito sana sa piling natin. Ang dami kong pagsisisi." Ano po masasabi niya rito? Well, ang tangi ko lamang masasabi, yan ang legacy ni Marcos. Yung ginagawa ni Senator Marcos, sa tingin ko tinatama niya ang pagkakamali, pero sa tingin ko mas maigi ang pagtatama kung maibalik dito si President Duterte. Yun ang mahalaga. Kahit na anong demolition ang gawin ng kapatid niya kay Vice Presidente, ang mahalaga sa kultura ng Pilipino ang pamilya eh. So, yung mga nangyari, talagang i-blame ng tao kay Mr. Marcos.